Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na hindi ko kailangan ng mga tao na yan, no? Dahil wala naman sila dyan nung naghihirap ako. Milyon at bilyon ang ginagastos sa mga ads na yan, no? Kahit sa mainstream media, milyon din o bilyon ang ginagastos dyan, taon-taon. Pero ito si Diwata, libre. Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. I-plug ko lang ito, no? Yung bago nating channel, sinimulan ko na mag-post ng pakunti-kunting video. And i-announce ko siya. Isasabay ko itong video na to, no? Ito yun. Pakita ko sa inyo. Yan. Yung channel na to kasi guys, mas inclined dito at puro repair lang ang nakikita, no? Dito sa Daddy Bean, kung saan ako nakatutok, pwedeng yung ipopost ko, no? Pero at the same time, ang gagawin natin is parang medyo nagsisynchronize itong Daddy Bean channel at itong VFix. Okay, VFix po yung bagong channel. Bisitahin nyo po, subscribe kayo dyan. Kung magustuhan nyo yung mga content, pwede nyo i-like, pwede kayo mag-comment, no? Babasahin ko rin naman yung mga comments dyan, paminsan-minsan pag may mga time tayo na magbasa ng mga comments, mga katanungan, sasagot din po tayo. Maraming salamat po, no? So, nalulugi na daw si Diwata, nauubusan na daw ng mga customer. Wala na daw kumakain sa kanyang Diwata Pares Overload. Totoo ba yun? Tingin ko hindi. No. At the same time, nakikita natin na mga negative propagandas lang yan. Although may epekto pa rin yan sa negosyo ni Diwata. Bakit? May mga tao na pupunta pa rin doon para tingnan kung marami pa rin kumakain. And mapapakain pa rin sila dun sa kainan ni Diwata. So yung mga propaganda na yan, hindi natin masasabi kung totoo o hindi, unless nakita talaga natin na wala na kumakain kay Diwata. So may mga pinapakita silang video na wala ng tao, pero pag pumunta ka naman daw dun sa kanyang pwesto, marami pa rin naman daw tao. And nakikita nga natin na parang medyo nagiging malambot na ito si Diwata. Ito may picture siya dito. Ito yata yung binenta niya yung kaldero niya, unang kaldero na malaki kay Bustoyo. And yung kanyang tsinelas. Hindi yata binili ni Bustoy yung kanyang tsinelas, no? Ito yata ang nabenta ng 3,000. Ewan ko. Kanya-kanyang promotion din yan. And kung mapapansin nyo, merong damit si Diwata parati ang nakalagay, shift. Tapos meron siyang, ewan ko kung sinisip niya yung nandito sa leeg niya, yung dispo, no? May bayad din syempre yan. Maganda yung nangyayari dito kay Diwata, no? Meron din siyang bagong pwesto sa Quezon City, which is dinumog din ng mga vloggers at saka mga customers. Pero hindi pa rin natin maalis na dumadami na rin yung negative ang tingin dito kay Diwata, na kesyo bumait daw kasi napupunan na siya, no? And sinasabi naman ni Diwata na may oras kasi para pansinin, o may oras ng pamamansin sa mga tao, merong oras ng trabaho, no? Tama naman yung sinasabi niya na may mga oras para sa mga bagay-bagay. No, hindi yung nagtatrabaho ka tapos istorbohin ka ng vlogger. Pwedeng mabuisit ka nga naman doon. Pero mali pa rin yung pinakita niya, yung gaya ng pinakita natin nung nakaraan, no? Yung lilipas din yan, kuya. No, mali talaga 'yan. Pag pinakita mo kay Diwata 'yon, sigurado ako sasabihin niya, mali nga ako diyan. Kasi hindi naman talaga. Tingin ko pwedeng nare-realize ni Diwata yung ganon, na hindi siya dapat maging ganon sa mga tao, na kontrolin niya yung kanyang sarili, no? Ibig sabihin, kung nabibwisit ka na, pumunta ka na doon sa isang sulok, doon ka sumabog. Huwag ka magpapakita ng pagsabog sa ibang tao o sa maraming tao, di ba? Hanggat maaari nililihim yan kasi nga public figure na siya, di ba? And yung sinasabi nila na yun nga, yung pagbagsak daw ni Diwata, pwedeng dahan-dahan na siyang bumababa, no? Yung hype sa kanya, kasi nga gano'n naman ang mga tao, no? Lalo na kung may nakikita silang negative. Hindi natin masisisi yung mga tao kung mapupunta sa iba yung attention nila dahil dun sa mga negative na nangyayari o negative na ginagawa ni Diwata at kumakalat sa social media. Merong isang Pares Overload na dinudumog din mas maraming laman. Hindi ko sure kung nalimutan ko yung pangalan Katunog din niya, no?
Nalimutan ko. Pero dinudumog din siya eh. So dumadami yung kalaban. And normal lang naman sa negosyo yan, di ba? Normal lang yan, walang problema. And alam nyo naman na dito sa Pilipinas, kapag may isang negosyo na pumatok, gagayahin at gagayahin ka. Ganun kasi yung kahit saan naman siguro, no? Kahit saan lugar, halos ganun. Siyempre, income din yan sa gobyerno natin, sa pamahalaan kung saan nandun yung negosyo. Itong si Diwata nga, mukhang hindi ito magpapapigil, no? Hanggat kaya niya, matapang talaga to. Gaya sinasabi ko nung nakaraan, matapang talaga siya. Yun nga lang, yun, tingin ko, iniiwasan na niya yung pambabastos sa mga pumapasok na vlogger, no? Gaya naman sinasabi niya, ini-schedule niya talaga dapat yung mga vloggers na mag-i-interview sa kanya. Pero nabibisit siya kapag bigla na lang sumusulpot at magpapapicture. Parang nababastusan din siya. So, tao rin naman siya, no? Na pwedeng nababastusan siya sa mga ginagawa ng mga vlogger. Yung tinatawag na ambush. Ambush ang tawag dun eh. Pag minsan yung bigla ka na lang lalapitan. Pero yun pa rin, no? Hindi pa rin talaga dapat na bastusin mo sila. Hanggat maaari, kinokontrol yung emotions. Kasi ang emotions na yan yung magpapabagsak sa'yo, Diwata, no? Kasi kapag halimbawa katulad yan, binastos mo yung isang tao, tapos yung isang tao na yun, ibinlag ka. Siyempre, kuha niya yung video na yun, kakalat siya, magiging negative yung tingin ng tao sa'yo. At the same time, masama yung sinegosyo mo. Hindi mo rin naman pwedeng sabihin na hindi ko kailangan ng mga tao na yan, no? Dahil wala naman sila dyan nung naghihirap ako. Hindi ganun yun. Tao ang bumubuhay sa'yo. Ibig sabihin, tao nagpasikat sa'yo, tao lahat yung nagbibigay sa'yo ng income. Kahit pasabihin mo maliit lang yan, sila pa rin yung nagbibigay sa'yo ng income. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na although karapatan mo yan, no? Pero pagdating dun sa isa kang negosyante, tapos magsasalita ka ng masama sa mga supporters mo, o kung sino man yung mga tao na nangiistorbo sa'yo, hindi rin maganda. Tingnan nyo si Jollibee, di ba? Si Jollibee, gumagastos siya ng billion-billion para lang sa commercials. Ito si Diwata, libre. Di ba? Libre yung promotion niya sa social media. Samantalang, tingnan nyo na lang ito sa YouTube, sa Facebook, sa iba pang platforms, makakita ka ng mga ads, no? Million at billion ang ginagastos sa mga ads na yan, no? Kahit sa mainstream media, million din o billion ang ginagastos dyan, taon-taon. Pero ito si Diwata, libre. Kita niyo ba yung pagkakaiba? Dapat magpasalamat siya ng todo sa nangyayari sa kanya. Kontrolin niya yung sarili niya, iwasan niyang magsalita, although nagawa na niya. Sana mini-maintain niya yun. Pero isa sa mga nagpapaviral kasi sa kanya yung ugali din niya, no? Pero yun nga ang problema. Kung ano yung nagpapaviral sa'yo, kung ano yung ugali mo, pwedeng yun din ang magpabagsak sa'yo. So, yun. Good luck na lang kay Diwata, no? Tingin ko, huling vlog ko sa kanya to, no? And tingin ko hindi pa rin totoo, masasabing totoo yung sinasabing wala nang kumakain sa Paris Overload niya. Meron at meron kakain dyan. Kahit hindi na siya sikat, no? Although meron siya yatang show ngayon sa Batang Quiapo. Makikita naman natin kung tuloy-tuloy yung pagsikat ni Diwata, no? Pero kahit hindi na siya sikat, may kakain at may kakain sa parisan niya kasi pagkain yan. Oof.